Kakatapos lang natin no, na mag-handling sa ating mga itlog na isinalang noong 27 ng April. So ang isinalang natin doon sa ating incubator ay 241 eggs no. So ito ay tapos na natin na handling at ang masaklap ngayon ay halos kalahati no ng ating itlog na isinalang ay unfertile. So ang nangyari dito banda, itong dalawang tray dito at saka ito ay ito yung mga fertile eggs no na 123 eggs, samantalang dito naman sa kabila ay meron tayong 118 eggs na unfertile eggs. So halos kumalahati din no yung ating unfertile eggs. So masasabi nating unfertile eggs dahil wala talaga siyang similya no yung mga itlog natin. So kagaya nito, wala talagang similya no, kahit may ugat siya na namatay, wala talagang tayo makita na similya. So ito yung isa sa problema natin no. Marami sana tayong itlog pero ang problema naman ay walang similya. Ito ngayon no, yung hanapan natin ng solusyon kung paano natin masolusyonan na yung mga itlog natin ay magkakaroon ng similya. Pag may similya kasi tapos namamatay yung similya natin ay ganito yung mangyayari no. So kung napapansin nyo, mayroon siyang ugat pero namamatay. So hindi siya natutuloy. So kagaya nito no, na wala talagang ugat na makikita natin, ito ay wala talagang similya. So ganito oh. Halos kalahati no ng ating mga itlog ay unfertile. So ito yung hanapan natin ng solusyon no, kung paano natin ito masolusyonan. Dahil pag laging ganito no ay talagang malulugi tayo sa panahon natin dahil maliit lang yung magiging turnout sa ating mga sisiw. So ito no, yung isa sa problema natin ngayon na kailangan natin ng solusyon kung paano natin ito masolusyonan. Ngayon ang nakita nating dahilan no, kung bakit bumagsak ng kalahati yung fertility rate ng ating mga itlog ng ating mga breeders dito no, ay siguro itong pinapatuka natin no, itong pinapakain natin sa kanila, yung ratio ng ating pinapatuka sa kanila. Dahil nung una na hindi pa tayo gumagamit no ng incubator, tapos kapag nagpapatuka kasi tayo dito ay isang beses lang no, sa isang araw. So ngayon ang ginawa natin ay dinamihan natin yung patuka natin para sapat din yun no, nakakainin nila sa isang araw. So since gumagamit na tayo ng incubator no, pagkatapos mangitlog ng ating mga manok at nasa brooding stage na siya ay kinukuha natin sila no at inilagay natin doon sa ating quarantine area. So ang nangyayari ngayon ay kahit maliit na yung breeders natin na natira dito sa ating breeding range ay the same pa rin no, yung ratio na binibigay natin sa kanila. So sa dami ng ating pinapatuka tapos konti lang yung kumakain, ito yun no, yung nakita nating dahilan kung bakit bumagsak yung fertility rate ng ating mga manok, dahil tumaba sila ng tumaba tapos naapektuhan no, yung kanilang fertility. Dahil kapag ang mga manok natin ay masyadong mataba sila tapos ginagamit natin sila sa breeding purposes ay hindi rin ito nakakabuti sa kanila no, dahil mababawasan din yun yung kanilang fertility rate. Kagaya rin no, ng ibang mga hayop kapag ginagamit sa breeding purposes ay hindi masyadong pinapataba. Dapat katamtaman lang yung ating pangatawan ng ating mga breeders. So ito yung nakita nating dahilan no, kung bakit bumagsak ng kalahati yung fertility rate natin. Ngayon ang magiging solusyon natin dito ay bawasan natin no, yung pinapatuka sa ating mga manok para bumalik yung mataas na fertility rate no, ng ating mga manok. Dahil akalain natin no, sa 241 eggs ay meron tayong 117 na nagiging unfertile. So almost kalahati din ng ating mga itlog ang unfertile. So sa 117 eggs na yon ay
meron tayong 94 eggs na unfertile. So 39% din yun, no, sa kabuuhan nating mga itlog. Samantalang yung mga itlog natin na namamatay lang ang similya ay nasa 23 pieces lang. So nasa 9% lang yun sa ating kabuuhang itlog, no, na na-produce, no, noong nakaraang mga linggo. So ngayon talagang napakalaki, no, ng ibinagsak ng ating fertility rate nating mga itlog. Maganda sana dahil marami na, no, yung mga itlog na na-load natin sa incubator. Ang problema naman ngayon ay sayang yung panahon dahil halos kalahati ng mga itlog natin ay unfertile. So wala tayong makukuha doon, no, na mga sisiw. So ito yung kailangan natin gawin, no? I-reduce natin ngayon yung dami ng ating pinapatuka sa kanila dahil lumiit yung population natin dito sa ating breeding range. So kung tingnan nyo, dito sa ating range area number 1 natin ay nasa mga 15 heads lang yata sila dito. Tapos the same pa rin, no, yung pinibigay natin na patuka. Kaya tumaba sila ng tumaba hanggang sa yun ang mga itlog nila ang naapektuhan. So wala tayong problema, no, sa ating storage natin sa ating mga itlog dahil 9% lang naman sa ating mga itlog ang may similya na namamatay. So ang problema talaga dito ay yung unfertile eggs dahil 39%, no, sa ating mga itlog ang unfertile. So napakaraming unfertile natin dito. So ito yung bigyan natin, no, ng solusyon para sa susunod ay mataas na, no, yung ating makukuhang fertility rate dito at saka marami ng sisiw yung ma-produce natin. Sa ratio naman, no, ng ating mga tandang dito ay wala naman tayong problema dahil kagaya nga dito, no, sa breeding range number 2 natin dito, no, ay 5 tandang meron tayo dito. Tapos ang mga inahin din natin dito ay nasa mga 13 lang dahil yung iba nito ay nandoon sa ating quarantine area, no, inilagay natin dahil brooding period nila ngayon dahil tapos lang nila, no, na mangitlog. Dito talaga tayo, no, sa pagkain natin nagka-problema. So ngayon ay i-reduce natin, no, yung binibigay natin na pagkain sa kanila para babalik yung kanilang dating fertility rate. Kahit nagkaganon, no, ay pasalamat pa rin tayo dahil meron pa rin tayong halos more than kalahati, no, sa ating mga itlog na fertile. So meron pa rin tayong hihintayin, no, na 123 eggs na mapipisa this next Saturday. Thankful pa rin tayo, no, dahil meron pa rin tayong mga future sisiw dito sa batch na ito. Ay, sa pangatlong batch na i-load natin sa ating incubator ay obserbahan natin, no, kung maulit ba yung ganitong pangyayari na halos kalahati, no, ng ating mga iniload na itlog ay unfertile.